Morning mga master. Mayroon kaming pinull out nga atong cover ani siya. Pero ito po ay isang cooling. So hindi ko na nakunan kasi medyo masikip doon, tapos nakita ko na lumalabas yung error dyan ay FO. Ito po ay cooling yata to, cooling. Tinanggal ko kasi yung cover eh. Ang cooling to. Ito isang inverter. FO yung lumalabas. So alam naman natin pag FO yung trouble, i-check natin yung sensor or mayroon siyang leaking, hindi umaandar yung compressor. So nung tinanggal ko yung unit kasi sobrang sikip, may table, may opisina kasi itong may-ari, kaya nakakahiyang mag-video kasi baka ayaw din nila. Tinanggal ko na lang, tapos nung hinawakan ko yung compressor dito, mainit. So ibig sabihin umaandar yung unit. Nakita mainit yung compressor pero lumalabas yung FO error. Kaya ito yung cover niya, ito yung brand cooling. Nakita ko yan, maalikabok hanggang dito. Pagdating dito mayroon siyang parang ibang kulay, diba? So possible nito may leaking itong unit. Last week pa daw ito, ngayon Monday, so hindi nila nagamit sa Sabado at Linggo. So last week pa lumalabas na yung FO error. So, may leaking po ito. Kahit hindi na natin muna ito muna ito, lilinisan muna. Kahit hindi na natin ito anuhan yung sensor, pero i-double check natin, i-check natin mamaya. Pero nandito yung trouble yan tingnan nyo, dry na dry, maalikabok. Pagdating dito nag-iba yung kulay yan may mga oil na sign sino silip na yan mga master may mga oil yan sumisingaw. Nandito yung leaking dito or dito, pero mamaya lalagyan natin ito ng access valve, lalagyan natin muna ng pressure, pero 100% na may leaking ang unit. Oil, FO error ang lumalabas nito. Kahit paandarin natin mamaya lilinisan, kasi ang unang option talaga lilinisan, tapos paglinis kung babalik yung trouble FO, so saka tayo mag trouble. Pero ngayon nung hinawakan ko yung compressor dito mainit, so meaning umaandar. Nung binaba na namin nakita ko ito may leaking pala. Yan diba nakita nyo? Against the light yan, against the light pa rin araw yan. Tingnan nyo dry na dry. Mabuti na lang nandito yung problema, so hindi na tayo mahirapang maghinang at saka mamaya, kasi pag nandun sa loob or dito sa mga pins parang sensitibo pa rito, nandito lang. So update ko na lang kayo anong next natin gagawin. Lilinisan muna namin, nakasit up na kami Let's go. Ayos. Wala si Master Charles absent. So yan mga master, huli ng brand. Alright, nilinisan na ni Master John. Pinakita natin sa in-charge kanina bago natin i-pull out. Yan dry na dry. Pagdating dito sa baba nag-iba yung kulay, so lalagyan natin ng soap bubbles para makita nyo na may leaking ang unit. Dito para ma-confirm natin na nandito yung leaking. Yan sobrang nipis. Yan diba? Yan usok-usok ulit. Yan yan. Yes. Yan, tinanggal na ni Master Charles yung cover para mahinang na natin yung leaking. So dito ko ilalagay yung access valve mamaya kasi walang access valve pa to. Tingnan nyo.
wala pang access valve, so dito ko ilagay. Tatanggalin muna lang muna natin yung plastic cover nito, baka dito madama yung sunog kasi hinahin natin nandito yung leaking. So tinanggal na ni Master Charles. Dito ko ilagay mamaya para hindi masyadong yung hindi pigado yung area na paglagay natin ng refrigerant. Dito ko ilagay yung access valve. So nandito ulitin natin mga master. Ang error nito IFO inverter cooling. Yan kita nyo yung leaking yan, bumubula-bula. Yan yan. Diba? So nandyan yung leaking mga master. Confirm natin. So hindi na buti na hindi tayo nahihirapan kung nandun sa loob. Baklasin natin lahat, pero dito lang naman. Madali lang to. Yan So Richard. Alright. Standby lang tayo. Hinahin ko muna. Lalagyan ko ng access valve para hindi masyadong mahaba yung video natin. Yan mga master. Nahinang na sana natin yung access valve. Yung charging line. Nahinang na natin yung problema. Yung leaking. Ang isa namin problema ngayon, nag-burn out na naman dito. Ay nako. Walang swerte, nag-burn out. Hindi namin dito agad. Naka-ready na yung namin extension wire para pang vacuum sana. Wala. So hintayin na lang muna natin, baka lilipat na naman kami sa shop mamaya, baka babalik na yung ilaw doon, kuryente. Dito na naman ang wala. Lipat na naman namin to. So ready na po ito. Nalagyan na natin ng access valve. So standby na lang tayo saglit. Nakahanda na yung namin, yung DIY na vacuum pump. Yung tangke ng refrigerant. Na problema, wala, hindi kami makapagkarga ng hangin ito o pressure bago natin i-vacuum. Double check natin agad. Standby na tayo saglit. So yan mga master, mabuti na bumalik na yung ilaw, yung kuryente wala pa doon sa shop. So dito na lang, binacuum na namin Standby na lang tayo na mga 30 minutes. Yan po yung ginagamit namin lagi, yung DIY namin na vacuum pump. Standby lang tayo saglit. Okay na yung hininang natin. Chinik ko na, wala namang leaking. Yan is charge. Standby lang tayo saglit mga master So ayan na mga master. Mayroon na kasing ilaw. Ginagawa natin na jira. Yan may karga na yung check na natin yung hininang natin kanina, wala nang leaking. So direct na tayo kasi baka naman bigla na naman mag-run out. So hindi naman matuloy. Gagamitin nila ngayon, hapon na. May oras pa naman para mahatid namin to. Lunes ngayon So standby lang siya saglit na. Yan, may puyo na yan. Nargahan na natin. Yan Saan ang aminit yung dito yung high side, minute-init na konti. So update ko na lang kayo para maihatid na natin ito doon para magamit na nila sa opisina. Yan nagpumoist na, pero kulang pa sa karga nasa 40 pa lang. So update ko na lang kayo mamaya ihatid na lang namin ito kung saan na opisina ito. So standby na tayo saglit. Ipo po yung error nito. So ayan, hindi na nawawala yung yellow. Kita nyo, paakyat na yung karga niya. So sakto lang, nasa 100 pa mahigit. Pag naka-close na ito, wala pa, kulang pa. So yan naman dyan, wala na. I-observe na lang natin yung karga nito kasi nawawala na yung yellow niya. Update ko na lang kayo standby na lang. Doon na lang namin kukunan ulit ng video pag mayatid na namin doon sa sa opisina. Yan, isalpak na natin mga master. Medyo hapon uwian na ng mga nagtatrabaho. So yan, mabilisan na lang kasi para magamit na nila kinabukasan. Next time ulit. Maraming salamat.